Okay. Amen. Mic check, mic check. Sound check natin. Kung may sounds. Amen. Welcome po sa ating Sunday Fellowship. Sound check, sound check. Okay, okay. Amen. Amen. Okay. So, kaya mo na namin? Kaya kaya? Amen. Panginoon, salamat Panginoon sa iyong pag-ingat sa amin, sa pagpunta namin dito sa kainta, kaya Sister Judy, sa kapatid ni Sister Judy. Dahil Panginoon, ipagpala mo, i-bless mo Panginoon, lahat ng mga tao dito, hindi lamang kami nandito, kundi lahat ng mga mahal namin sa buhay na nandito, sa bahay na ito, na isang mapayapa, malusog, at mapagpalang pamilya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong blessing. Naway, Panginoon, ingatan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa, mga desisyon sa buhay. Lahat po ito, Panginoon, ay ikaw po, Panginoon, siyang manguna sa amin. Ikaw po laging mamutawi sa amin, sa aming isipan, sa aming mga salita. Salamat, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na nag-bless sa amin at hindi lamang sa amin nandito, kundi pati na sa mga kapatiran na hindi makapunta. Ikaw, Panginoon, siyang patuloy na mag-bless. Kaya Sister Lea, Sister Linda, na sa Antipolo, ingatan mo sila, Panginoon. Subig. Subig. Oh, sorry, subig. Kaya rin, Panginoon, ay um, Sister Princess, ikaw po, Panginoon, siyang humawak sa kanyang katawan. Panginoon, alam mo, Panginoon, ang kanyang pinagdaraanan na parang aksidente, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang siyang humawak sa kanyang sugat, iwaglit mo, anumang mga infection, anumang mga nakasasama na viruses, ikaw po, Panginoon, siyang itanggal at ipanumbalik mo ang ibayang kalakasan, ibayang kagalingan at hindi lamang kay Sister Princess, pati na kay Sister Michelle, sa kanyang buong pamilya, kay Sister Jinky. Salamat kami, Panginoon, na at nabawi ang ni Sister Jinky ang kanyang Facebook account. Ngayon rin kay Sister Arlene sa kanyang pagpapacheck up sa ortho. Itong coming April 10, pinaklaim namin, Panginoon, that all things work together for good according to your perfect will. Ano man ang balita, Panginoon, ay naniniwala po kami, Panginoon, na ito ay magiging isang favorable na desisyon at balita. Kaya, Panginoon, ipagpala mo yung maliit na lingkod ngayon na maghahayag ng iyong salita, ng iyong mensahe para sa araw na ito. Kaway, Panginoon, ikaw, Panginoon, siyang manguna sa iyong maliit na lingkod. At din, ingatan mo, Panginoon, kami, at hindi lamang kami, pati sa mga mahal namin sa buhay, sa mandako ng Pilipinas, at energy. Ngayon rin, Panginoon, at i-bless mo rin mga Panginoon, mga kapatiran na nasa abroad ngayon. Ikaw po, Panginoon, siyang manguna sa anumang mga desisyon kay Brother Ezra na matanggap sana siya sa bagong application niya sa ibang kumpanya kay Brother Terry, patuloy na kalusugan at pagpapala sa lahat ng kanyang gawain kay Brother Mac na trabaho abroad at
Kasama na po lahat, Panginoon. Kasama si Galadon. Patuloy niyo pong itayo siya, Panginoon, panumbalik at palakasan, kagalingan, at patuloy niyo pong i-bless ng pag-flow ng understanding at revelation, Panginoon. Yun rin, uh, provision, Panginoon, para sa darating na joint fellowship sa Tagaytay. Ikaw, Panginoon, ang siyang mag-provide, mag-bless, ipagpala mo, Panginoon, special si Pastor Ising, sa Tagaytay pang congregation. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magpala, mag-bless, at gawin mong isang memorable na joint fellowship. And may sana po, Panginoon, ay may mas marami pang mga pagpapala at blessings na fellowship na darating. Rin kahit pa sa mga sa lahat, Panginoon, ng mga kapatiran, kahit na sa mga kaibigan namin na hindi pa isa sa mensahe, alam ko, Panginoon, ipagpala mo pa rin sila, Panginoon, sa mga desisyon nila, na ikagagalak nila, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, siya mag-bless sa kanilang mga activities. Ingatan mo silang lahat, Panginoon. At pinaklaim ko, Panginoon, ang iyong buong pag-ingat, buong pagpapala sa anumang mga pangailangan ng bawat isa. Panginoon man ay financial, healing, solution, anuman ang mga pangailangan ng bawat isa, Panginoon, ay alam ko na sagot na ito lahat, Panginoon. Kami lamang manalig, kami lamang maniwala, kami lamang kumapit sa pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Lahat ito ay aming babalik sa iyo, Panginoon, ang buong pasalamat mo papuri sa matamis dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Kaya, Panginoon. Amen. Ito tayo sa slides. Kaya ako gustong i-online to kasi dito, share natin yung slides. Amen. So, ang title ng aking mensahe today is Forbid Them Not. Amen? Nakikita ba? Okay. So, forbid them not. Merong ni-share kasi si Brother Don, sinusukan ni Pastor Joe. So, gusto kong i-share yun, no, na napakaganda ng i-share nila. So, punta tayo sa unang slide. Sa unang slide, sabi dito, may binasa na scripture, no, sila. Sa Luke chapter 9, verse 49 to 50. And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in your name, and we forbade him because he doesn't follow us. Sabi ni John, hindi kasi siya disipulo, hindi siya kasama sa grupo ng Jesus Christ kasi. Pero nagpapalaya siya ng demonyo sa pangalan ni Jesus Christ. Kaya binabalan ni John. Sabi niya, hindi ka naman kasama sa grupo namin eh. Bawal mo gawin yan because he doesn't follow us. And Jesus said unto him, don't forbid him, for he that is not against us is for us. My comment, there are two lessons observed in this discussion between John and Jesus. I hope that I can help us to see them clearly. Sabi ni Bardon. Okay? So, number one, because he doesn't follow us, John's words revealed to Jesus the traditional indoctrination of elitism taught to him by the leadership. Diba parang palaging, basta,
hindi ka kasama sa grupong ito, na wala kang karapatan na gawin yun sa pangalan ni Kristo. Eh, di ba? Kasi ang pananampalataya, si Jesus Christ, hindi siya applicable lamang sa iisang relihiyon. Si Jesus Christ ay yung Messiah. At yung Messiah, yung anointing, is the very life itself. So everything that has life has access to that anointing. Yun lang sa mga taga-Israelites na-identify na ang pangalan niya ay si Jesus Christ, diba, the Christ, which is the Messiah. Tayo, naunawaan natin galing doon. Pero, sa ibang term, sa ibang nationality, maaaring ibang translation, ibang tawag. Sa Chinese, meron yung, sa martial arts, meron silang mga activities na parang sa tingin nila parang supernatural. Sabi nila, nagsa-channel raw kasi yung mga nag-martial arts, nagsa-channel sila, years of training, nagsa-channel sila, meron sila tinatawag na chi, yung inner strength. Isang anointing rin yun, na dati sa China, kaya mo yun, humiga sa kama na puro pako, dito may sugatan, well, kaya mong maglagay ng matalim na bagay, iyon mo sa katawan mo, hindi nasusugatan, kasi na-channel yung energy na yun para parang tumigas yung katawan sa pamagitan ng mga training. Eh yung anointing na yun, ganun din. Amen? Diba? Paano natakasan ni Jesus Christ sa mga taong gustong dakipin siya? Diba? Nung minsan, nagsalita siya na ako'y anak ng Diyos, gusto niya siyang patuhin. Eh, nung talagang papatuhin na siya, nawala siya. Diba? Sa Chinese, sa pamagitan ng Chiren, nakakatakbo sila sa tubig. Bakit may dahon? Payag na tumutong sa dahon. Sa tubig, tumatawid sila ng tubig. Of course, hindi natin alam kung totoo ba yun o hindi. Pero yung anointing ay presente. Lahat ng supernatural, kasi isa lang naman silang galingan ng lahat eh. Amen? So, sabi dito, parang lumaki kasi si John sa traditional way na kapag sa religion lang natin na tinuturo, kaya dapat sa atin lang yan. Hindi pwedeng gamitin ng iba. Which is, up to now, di ba minsan, nalagla pa natin yung tradition niya na palagi natin binabago yung kaisipan na yon. Kasi kaya natin tingnan ng ibang tao na makita natin si Kristo eh. Kahit na hindi sila naniniwala sa akin. Kahit na hindi nila alam yung mga paniniwala natin. Pero, namumuhay sila, nagpapakatotoo sila kung sino sila at tumutulong sa kapwa. Diba? Minsan yung kawang gawa pa nila, mas higit pa eh. Yung impact nila sa humanity ay hindi mo matatawaran. Paano mo sabihin hindi siya ay Kristo? Amen? John carried that indoctrination over with him to the new creation. John thought he was a class of people who alone has the authority. Diba, mga anak ng Diyos, di ba? May term tayo eh. Pag sinabi anak ng Diyos, hindi mo ibig sabihin na lahat ng tao eh. Mga anak ng Diyos, mga piling tao na special, na untouchable daw, di ba? Kasi mga siga, mga may kapit, o ano. Pero hindi. Lahat po ng tao. Ayun, believing that unless someone or group is following him, that person or group does not have the authority that he has. Pinapapalayas nila eh. Di ba? For the mere fact na gawa nila eh. Napalayas nila eh. Pagamat hindi sila kagrupo ni Jesus Christ,
Diba? So dito, sabi the next slide, not bringing an old character of superiority in our new creation. Indeed, a group of persons who by virtue of position or education exercise more power or influence members of the ruling elite, the best of the class, the socially superior part of society. We know that we are not the only class of people who alone has the authority to bring a change. Kasi ito yun eh. Kaya nga, itong paniniwala natin, itong love divine na ito, hindi actually, sabi ni Gordon, hindi mo actually kayang ipaloob lamang sa iisang pangalan lang. Hindi kaya. Sinapakalawak ng mundo. Amen? Pero, ang importante ay, ito po ay um, nag-usher in ng pagbabago. Yun ang constant eh. But there's only one thing that is constant and that is change. Kahit sa spiritual, change pa rin. Sabi mo, ang Diyos, for eternity, hindi na magbabago yan. Ang Diyos. Eh, bakit may Old Testament? Bakit may New Testament? Lahat naman yan, gawa na ako naman eh. Amen? Babagong Panginoon. So sabi dito, for thou hast made him a little lower than the angels and has crowned him with glory and honor in Psalms chapter 8 verse 9. But we see Jesus who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. Hebrews chapter 2 verse 9. Diba? Diba? Um, si Kristo Jesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo para siya ay maging kasalanan ng buong mundo. Para ang sumpa ng kamatayan ay hindi ma-i-apply sa buong mundo. Diba? Ito rin po ay galaw ng spirit. Ang Panginoon, gumawa siya, diba, may creation, may tao, ang pinangunahan niya ay utos, hindi kayang sundan ng tao. Susunod ay grasya. At sa grasya, dito, inabuso yung grasya ng mga tao mo. Pero, nilagyan ng maraming mga tradisyon. Amen? May purgatorio pa eh, di ba? Kaya nakita natin. Okay. So, ginawang, di ba? So ngayon, kailangan basagin natin yun. Kaya tumutuloy-tuloy ang pagtakbo ng spirit kasi kung hindi mo babasagin yun, hindi uusad ang revelation spiritually. Biruin mo, nung namuno ang Roman Catholic Church during the Dark Ages, during the Seven Church Ages, totally natali ang move ng spirit by man-made doctrines. Mabuti lang may mga reformers na lumabas. Ang problema, pagtakbo ng buhay, yung reformers na yun, yung grupo na ginawa nila, did that dominate, naging traditional na naman. Hanggang sa galing doon sa grupo yun, may labas na naman.
ng reformer, may bagong revelation. Tapos pagtakbo ng panahon, yan naman, may denominate na naman. Hanggang, kaya nga ngayon, di ba, ang Christianity, parang 10,000 plus na pa na iba-ibang mga religion na, na born again raw lahat. Pero 10,000 plus yung religion. Kasi, di ba, yan, ginagawa nila, nawawala yung essence ng flow ng spirit. Yung buhay na flow ng spirit. Nagiging traditional. Kaya binabasag natin, kaya kailangan dumating ang pagbabago. So sa next slide, sabi dito, Jesus took the other way around. He came as a servant. He came as the laboring class. He came as the lowest social or economic class of a community. Lived his life as such and said, "Blessed are the poor, for theirs is the kingdom." Pero ni-share ni quote ni Pastor Joe. We are not a spirit all by ourselves. It moves in different ways and forms throughout humanity. Blessed are the poor does not mean to be materially poor. It means not being superior and elite, rich in superiority. Amen? Hindi, hindi porket mahirap, diba, ay walang kaligtasan sa'yo. Yan ang nangyari sa tradisyon eh. Ang naliligtas lang, yung mga may pera, di ba? Yung mga yung mga mahal nyo sa buhay na 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 nahihirapan sa purgatorio. Kailangan magbigay ka ng pera para iahon natin ng konti sila sa apoy ng purgatorio. Yung emotion ang ginamit nila. I-manipulate nila yung mga tao para lang sa pera. Yun ang nakakalungkot eh. Which nawala yung pinaka-essence kung bakit merong salvation. Bakit merong Jesus Christ? It is the Spirit. It is freedom. It is joy, peace, love, long suffering. Lahat yun nawala. Naging ang para ang salvation ay para lang doon sa mga namumuno lamang. Tapos kailangan may pagpapala ng pinuno para ikaw ay maligtas. Ganon. Kasi ang pinuno lamang ang may access kay Jesus Christ. Nicolaitan Spirit. Kaya ngayon, di ba dati mga pastor lamang ang yun, pwede mag-share. Ang mga babae dapat tahimik lang. Wala na tayong ganun. Meron pa rin pastor nag-o-open, nag-share, pero open tayo sa discussions. Amen? So dito, sabi ni Pastor Joe, let's take the form of a servant. When we bring change and life, the spirit of love and compassion, then that is our service. That puts us in the flow of the Spirit in this day. And we're not doing all by ourselves. While being involved in human affairs, we are servants bringing love and compassion. Amen? Which, yan ang sinisikap kong gawin. Amen? Kahit limitado ilan lang tayo, limitado ang budget, okay lang. No? Tuloy lang pa rin tayo. Sabi na Pastor Joe, I'm not wanting to have angelic experiences. I'm wanting to have human experiences in my service to humanity. It's just my part. Amen? Kaya natin sinabi angelic kasi nga, ito ng panahon na nagmamanifest ang supernatural kasi nagigising ng mga tao. Nako-conscious na. At kung dumadami ang conscious
sa isang bagay, nagiging common yun. Amen? Di ba parang trend? Parang ngayon, tingnan mo, dati, noong 1900s, di ba? Hindi mo lubos na maisip na tatawag ka sa bahay, kailangan hahanap ka ng telepono yung nakakabit ng cordon. Noon, de ka, no? Kinakasapa, iikot lang, di ba? Kapag, ayun, may curfew ka, tatawag ka sa magulang mo, kailangan hahanap ka ng landline. Kasi hindi pa uso ang cellphone noon. 1970s. So, depende, no? Pero ngayon, opo, opo. May bakit bell na, dami ang kinagdaanan. Ngayon, halos lahat ng tao, kahit na minsan mulubi, meron cellphone mulubi. Yung cellphone, essential na ang cellphone. Parang it's something na hindi na nakakabigla. Pero it's so convenient kasi anytime na kailangan mo tumawag pa emergency o kaya may mga aksidente na nangyari, may mga nagpo-post sa Facebook, iba, mas mabilis na sasawata. Mas mabilis na nahahabol yung mga magnanakaw. Hindi gaya noon, kapag may magnanakaw, mga the next day mo pa, malaman. Kasi investigasyon, walang abutin. Malungkot, investigasyon. Ganun. Anyway, di ba? Yung flow ng spirit, as dumadami ang tao na nako-conscious, nauunawaan nila kung sino na talaga sila, nakikita ng tao na siya ay hindi lamang tao na punong-puno ng kahinaan, kundi siya po ay isang taong justified, ginawa ni Kristo para siya ay maging pure, holy, hindi para magyabang, kundi siya po ay para dumaya sa tanikala ng limitasyon na kanyang nilalagay sa sarili niya. Diba? Kapag tayo makasalanan, palagi inisip natin, hindi ako parapat dapat yan. Hindi yan. Diba? Bringing ourselves to humanity with humility and yun yung kasi servant, di ba? Amen. We wanted, we are we are concerned of the other people's needs, and we have empathy, we have compassion. Amen. And from that then, when we see the needs of the other people, it also it also puts the in yung kaakibat din doon, yung yung ano man ang nadi-discover ng tao because out of consideration of uh, of other people's needs to be able to get things done. Kaya uh, yung 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 feeling na pagka-elitista or feeling na pagka mas marunong ako, mas nakakaangat ako, will uh, through empathy and compassion, humble us not to be on that elite position or in that on the context of being the boastful of our knowledge, but we humble ourselves because in reality, we also need one another. If we couldn't do it on our own, we still need other people to help us accomplish something. Amen. Take for example, just simple acts of kindness.
It goes a long, long way. The simple kindness that we give to a random stranger, that kindness, that help, that consideration, that compassion, the empathy that we give to people selflessly and without expecting anything in return, has a way of coming back to us in the moments that we need it the most. Amen? Just an example, it's a simple kindness. How about love? How about understanding that we are spiritual beings? How about, right? See, there are so many things. It will eventually come back and it will shine forth more light into more understanding. Amen? It starts with that. That's why it is always said that never underestimate the power of planting a seed. Whatever seed that is, a seed of kindness, a seed of help, a seed of understanding, a seed of just being there, be present in their darkest moments, be a seed that, di ba? Parang simple lang, yung mga bagay na parang baliwala lang, pero malaking bagay yun sa taong tinulungan mo. At yung taong tinulungan mo, eventually, hindi niya matitiis, meron siya makita ibang tao rin. At yan, meron siyang daraanan, sisikapin niyang makatulong rin kahit pa paano. And that is Christ. Awakening Christ in the masses, in the people, in all humanity. Amen? It goes around. They say, what goes around comes around. Amen? So this is the very important moment that everyone needs that help, needs that support, needs that little understanding. Yes. Um, be the source. Yes. Of the things. Amen. That you want. So maging source muna. Yes. And you will receive it, most of it. Yes. More than enough. Amen. Paragon said, "Pick the three things you need the most: finances, health, happiness. Try and look for people and be the source of those three things, and it will come back to you more than enough." Even, sabi nga sa Bible, di ba, siksik, biglig, umaapaw pa. Amen? And that's just what we are saying. When we say, forbid them not, it is not that we forbid them because they're doing something wrong. Of course, they're doing wrong. Of course, we need to forbid them, right? But if they're doing something right, we encourage them. Do not forbid them. Just because they are not with you, they are not believing the things that you believe, do not discourage them. Do not shoot them down. Do not, diba? It is uh, it is more of when we see people who are succeeding and helping people, we should be happy and encouraging them instead of being jealous of their successes and bash them. See? Amen? So, next slide. The authority of life. Second, the authority of life. Don't forbid them, for he that is not against us is for us. Jesus has addressed it precisely. Jesus knew the authority of life was not only in him, but in humanity. There are many working within the authority of life, given them by the Spirit
across all the arenas of life. Maybe they don't carry your spiritual or moral indoctrinations or your etiquette. That is no measure of authority. Amen? The authority of life, hindi lang, diba, parang hindi lang iilan lamang ang meron nun. Marami, maraming tao. Amen? It's just that mamaya, parang sa tingin mo, iba yung attitude niya eh. Iba yung paniniwala niya eh. Iba yung pananamit niya eh. Iba yung paniniwala na iba. Wala. Basta ang importante, ito, siya po ay nakaka-contribute sa pagtulong, sa pag-unawa, sa pag-progress sa tao, sa tamang landas, hayaan natin. I-encourage mga natin minsan. Kasi may mga bagay na hindi natin kayang gawin na kaya ng iba. Na mas marami pa ang maabutan. Amen? Amen. Sige. John 10:16. And other sheep in him. Amen. Yes. Yes. Which are not of this fold, then also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one sheep. Yes. Amen. Spoken truly. Thank you sa sharing, Pastor Ed. Yes. Even Jesus Christ himself acknowledged. Yes. There are a lot of sheep there. And that is not on his flock. Ibig sabihin, hindi lang siya ang pastol. Diba? Hindi lang siya. Minsan nahihiya tayo. Sabi nga will you be shameful to share the word just because you think someone will not listen or someone will not understand what you are saying or think that you are bizarre or weird or something. But then you will never know at the moment that you speak, you might, you are planting a seed, but Yes. you don't Yes. need to see right away Yes. that the seed has flourished or grown. Yes. Yes. Because in their darkest moment, maybe they would be reflecting, oh, I remember one time I heard this. Amen. Yes. And they be encouraged. So next slide. My final comment, Brother Don said. The real measure of authority is that they are making positive changes for humanity in the spirit of love for humanity. Many of them use the name of Christ to get the actions needed for change. Some preach Christ for gain. Nevertheless, Christ is preached and people are helped. Parang pangit, di ba? Pero, kung yan ang paraan ng Spirit para maabot yung taong yun, ginagawa. Kasi sabi ni Brandon kung sa tingin mo, sa buhay mo, wala kang silbi, i-consider mo ang lamok na siya kumakagat sa iyo para mabuhay ang kanyang mga anak, sinisip-sip ang dugo mo, nakikinabang siya sa iyo. May kinabang pa rin. Parang pangit, di ba? Ano tayo doon yun? Pag sino na mosquito? Yung paraan ng Panginoon
sometimes parang tingin natin, pangit. Pero malay mo, para ano yun, pang springboard, para, para tumuloy siya sa susunod na kailangan niyang hakbangin. Parang si Joseph the Dreamer, di ba? Parang ang pangit, di ba? Sabi niya mga kapatid, kunenta siya, more than almost 20 years, nag-suffer siya. Pero daan pala siya sa kaligtasan ng buong angkan ni Jacob pala. At kung i-consider ninyo, isipin natin, kung si Joseph the Dreamer sa pinagkadulo ng kanyang mga kapatid, walang Israel ngayon. Kasi nagtagtuyo, wala silang pagkain mga kain. Amen? So dito, sabi niya, I have shaken hands and had discussions with presidents, prime ministers, kings, scientists, philosophers, medical specialists, and with mothers, dads, rednecks, hillbillies, Texans, and such. I've lived in huts with the poor, slept on the streets in the third world countries, and listened to their stories of triumph and defeat. Each grew up in their respective lives and built great character and authority within them. Some may not be what you would prefer, but let's forbid them not. Amen? Sometimes yung people, di ba, yung pagtahak nila sa tamang landas, minsan kinailangan niya yung mga tao na nandyan para maggabay, mag, mag, tulungan siya na maengganyo siya para tumahak sa tamang landas. Yan lang naman yun eh, yung mga taong naligaw ng landas. Kasi, sige, basahin mo. Proverbs 20:30. The blueness of the wound cleanseth away evil, so who strikes the inward parts of the vein. Sa Tagalog, ang mga latay na sumasakit ay lumilinis ng kasamaan at ang mga hampas ay hinaramdam sa mga pinakaloob na bahagi ng siya. Parang kailangan mo pagdaanan yun. Parang masakit, parang pangit, parang hindi sa Diyos yan eh. Di ba? Pero yun ang galaw ng spirit sa buhay ng isang tao eh. Para siya ay lalong mag-move forward. Di ba? Malay mo, yun din. Tumibay. No? Sabi nga, di ba, ang sugat, kapag hindi siya sumasakit, patakot ka. Bakit? Nagkakanana sa loob. Kaya hindi masakit. Hindi masakit, pero kapag hinawakan mo, sobrang sakit. Kasi may nana, bukam naman na ikaw. Pero yung sugat at masakit, kasi gumagaling ka, lumalaban yung mga antibodies mo para linisin yung mga mikrobyo. Amen? Meron ako noon, alam mo noon yung sugat, nasugat ako nung bata pa ako. Sabi ko, hindi mo sumasakit ah. Tapos no, pero hinawa ko, sakit, pag hinawa, pero kung yung normal, lalakad ah, wala, pero parang kasarado din yung wound. Pagpas ko, napinana pala sa loob. Alam niyo kapag napapalaan ko, yung putulang pa ako. Kasi kakalat yung nana eh. Amen? Sabi nga dito, Romans 5:24. Verses 17. Not only that, but we also rejoice in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. Yes, amen. Amen. James 1:2-4. Consider it pure joy, my brothers, when you encounter trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Allow perseverance to finish its work so that you may be mature and complete,
not lacking anything. Amen. Yes. Totoo yan. So, ito, yung push natin, hindi lang sa ilan. Lahat ay may proseso pinagdaraanan. Kaya minsan palagi di ba parang iniisip natin, sa anuman mga interaction natin sa mundo, parang minsan di ba meron tayo may encounter ng mga tao, na parang iniisip natin, bakit siya ganun bara-bara? Bakit siya ganun? Bakit itong motoristang to? Kung kailan ako aandar, aabante, bigla sisingit itong motor na ito. Di ba parang nagalit ka, gusto mo wala. Dahil iniisip ko, nag-video ka lang kami. Hindi, NCR lang yan. Yeah, emergency, follow meter, baka nakakain yan. Nadaan lang namin sa tawa, pero hindi namin alam. Gusto ko lang isipin na siguro yung mga tao, may mga pinagdaraanan din sila. Kaya minsan sa tingin nila sa buhay, kailangan palagi ganun magawain nila. Lahat tayo may pinagdaraanan. Kaya yun nagpatahan sa akin na huwag ako mag-react, huwag ako magalit, relax ka lang. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanya daraanan. Amen? Kaya tinulungan ako talaga na hindi ako mag-react sa mga taong, di ba, parang sa tingin natin parang pangit eh. Pero kasi yan ang kinalakihan siguro nila na meron sila pa kailangan pagdaanan para lalo pang matuto. Amen? Yun ang importante. Yun rin nagturo rin sa atin din na maging temperance, minsan kung kailangan mo magpalaya, magpalaya ka na. Huwag mo isipin kahinaan yun. Hindi kailanman kahinaan ang pagpapalaya. Minsan, di ba, pagpapakita nga yun ng totoong lakas mo na kaya mong magpalaya. Amen? Kasi ang tunay na nagmamahal, di ba sabi nila, kailangan palayain mo. Kapag yun ay bumalik sa iyo, yun ang alam mo ay sa iyo. Hindi hugutin na. Parang lahat tayo, like, may magulang tayo, anak tayo. Amen. Yung panahon na baby pa tayo, di ba, inalagaan tayo ng magulang. Naging blessing sa kanila yun ni Lord na binigyan sila ng strength. Amen. Which, vice versa, yun din ang ibigay sa atin. Kapag tayo naman kung nag-alaga sa kanila, we believe na alam ni Lord yung pagdadaanan din natin sa pag-aalaga. Amen. He- not that we should boast na kasi inalagaan ko magulang ko kaya siguro long life ako. Just as the Bible has said, kasi di ba, you will have long life yung mga But it should humble you na because you did something good for your parents just as the way they have for you. Amen. Diba? Sa parents yan. Paano yung mga taong hindi mo kilala? Diba? Yung nga, palagi sabi ko nga, just open mind lang tayo. You will create that frequency din talaga. Amen. Yes. It should start from you. Amen. Pero parang yung mga road rage nga, di ba? Magugulat ka na lang. Ikaw nga yung aggravated actually. Pero ikaw yung nag-humble na Tapos magugulat ka na lang na, sorry na agad sila kasi mainitin na ulo nila. Pero biglang, Pero na-realize ko na, dapat yung talaga nila. Amen. So, kailangan talaga natin. So, let love divine be your guide in everything. Whatever you hear, whatever you do, whatever decisions you need to do or take or decide upon, let love divine be applied on it. Ito, proseso ko ito. Kailangan pa. Marami pa. Amen? Kung pag-ibig ang siyang ating gagamitin,
may consider natin palagi ng ibang tao. Amen? Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi yung pag-ibig na pang sarili lamang, kundi pag-ibig mo para sa ibang tao. Amen? And last, let us not focus on the terms only, but always keep an open mind. When you have an open mind, apply everything you hear with love divine, and you will understand everything that's being said and done. Minsan kasi, hinahabol natin yung mga terms lang, yung mga magandang mga wordings lang. Diba? Yung mga parang, uy, magandang, magandang English. Diba? Hindi. Kunin mo yung pinakabuod ng sinasabi at ipamuhay mo yun. Doon mo ma-appreciate talaga ang flow ng spirit ng presenteng panahon. Amen? So, wag tayong maging discourager sa tao. Especially ito pinakaipo natin. Yung mga, yung parang may konting, yung simpleng kabutihan. Huwag natin i-discourage ang tao na magpakita ng simpleng kabutihan. Minsan na-discourage sila kasi pinabaliwala natin. Diba? Minsan, parang hindi na maliit natin, pinatatawanan natin. Especially sa mga bata. Diba? Kaya napaka-importante yung pagpubog natin sa kanila habang lumalaki sila. Amen? So, yan lang po ang aking mensahe para sa araw na ito. Salamat po sa mga nakinig. Mga bata. Diba? Minsan, sobrang busy tayo, ako, ano. Pero, alam mo, in their simplest way, gusto nilang lumambing na makasama ka. And which is part of what we are talking about, love. Yun yung alam nilang klaseng love na, love you, uncle. Pero, ano, what, yun yung gusto nilang bonding. Yun yung alam lang nila sa ngayon. Amen. Amen. Yes. At yan, yung experiences na binubuo ninyo, dadalhin ng bata yun. Diba? Hanggang sa kanyang paglaki at pagpanta. Amen? Para tap on yun kasi pag lumaki rin siya, tapos may bata, na mas bata sa kanya, alam niya yung kabutihan ng uncle niya or auntie niya or magulang. Someday, maging magulang din siya. Yung inspiration mo. Nakita niya, kapag mahal ko lang yung magulang niya. Kasi hindi tayo pwedeng maging ano eh. Kasi ako yung nakakatanda, pakinggan mo lang. Pero iba na yung panahon ngayon eh. Kailangan na rin natin sila pakinggan kasi sobra na rin yung pressure nila. Peer pressure and everything. Hindi na sila katulad natin na tingin lang makuha ka. Yung panahon natin, quiet lang tayo, di ba? Oo. Yung pag sinabi ni mama, para lang kay kuya yung kulang na yun, kuya lang. Huwag natin hayaan, lalo na sa mga anak natin, na hanapin nila yung kaligayahan sa iba. Lalo sa barkada. Kasi masyado kang stricto, masyado kang palautos, masyado kang ayaw mo siyang palayain, ayaw mo siyang gawin yung gusto niya. Hahanapin ng taong yun sa mga bagay na makapagpapasaya sa kanya sa iba. Isipin na, mas matanda. Yung kasi iniisip natin matatanda. Napagdaanan na natin. Kailangan, kaya mo rin pagdaanan yun. Eh,
iba-iba tayo ng ugali, di ba? Saka iba-validate mo yung kaya nasasaktan sila o ano, or hindi nila kayang mag-grasp, maintindihan yung isang bagay. Kaya kailangan talaga yung pag-uusap. Saka yung kanina nga pinag-usapan na hindi dahil mas alam natin or tinuturing na Christian tayo, mas magiging magaan. Whatever painful experiences na dumadating, uh, it had it has a purpose for us na para ma-strengthen lalo tayo kung ano man pagdadaanan pa natin sa darating na panahon na baka kayanin natin through His guidance at yun din yung maging inspirasyon natin na ma 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 maintindihan natin yung kaya ng spirit para tulungan tayo or itawid tayo at maging inspirasyon tayo sa iba. Amen. 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 Thank you, Lord. Meron pa akong gusto i-share? So, ito na. So, pasal, hindi pa mag-closing prayer pa. So, ano, pasalin mo. Tapos naman din sa pagkain. Thank you, Lord. Lord, thank you so much. Joy with the fellowship. That we have kami, Panginoon. But we know, Lord, you are surrounded with angelic beings, invisible, na nag-invade, Panginoon, sa aming pag-iusapan. Thank you, Lord, sa patuloy ng blessings, financial, physical, material, Panginoon, and spiritual. Thank you so much, Lord, for mga Panginoon, this golden age. Pero bibigay, Panginoon, sa amin, yung mas marami pa paano mag-blessings. Kung hindi nila matanggap si Panginoon ng golden age, tulog ni Panginoon, they believe in this message, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga nagkasandali ng aming buhay. Ituloy sa Panginoon, lain sa bagay, kahit itong Panginoon, lang ng Panginoon, ituloy pasang pa. Ituloy, Panginoon, ng revelation, Lord, Inay, Panginoon, na marami pang darating pang Panginoon ng pahiyagan, Panginoon, sa amin. Ituloy, Panginoon, tinatanggap namin, Lord, ang mga bagay niyan, kapagod namin, ituloy namin sa iyo. Ngunit, Panginoon, sa tambahan ito, Panginoon, sa compound ito, Lord, na katulad ng pagkalain, bigyan ng mga karamdahan, Panginoon, ng iyong pagkagalingin, Lord, bigyan ng prosperity, Panginoon, ng bigyan ng ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, palakapit sa namin. Kami po ay mapaglingkod sa Panginoon sa kayuman ito, Lord. Panginoon, maging sa mga pagkain namin kapatid, at pagdating sa kalain po, Lord, maging sa Panginoon, andun sa mga panginoon namin, yung pagkain ito, bigyan nutrition sa aming ito. Lord, ito kami dalangin in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Panginoon. Amen. See you again next Sunday. God bless.